Isang gabing tahimik noon ay biglang nagkagulo ang mga tao sa isang baryo. Naglabasan ang mga taga-nayon at ang lahat ay nakatingala sa kalangitan. Nagbubulungan ang mga tao habang pinagmamasdan ang kulay dugong kabilugan ng buwan. Marahang kumikilos ang maiitim na ulap sa kalangitan at parang may isip na nagkukumpulan sa paligid ng buwan. Tila nagbabadya ang isang malagim na sakuna na magdudulot ng labis na takot sa mga mamamayan. Ano ho kaya ang ibig ipahiwatig ng pangyayaring ito, Lolo? Bakit nagkulay pula ang buwan? Pagtatanong ng binatang si Anselmo sa kanyang lolong albularyo at kinikilala bilang punong barangay ng nayon, si Cadencio. Hindi maganda ang nais ibabala ng pulang buwan, Anselmo. Maaaring isang salot ang mananalasa sa mga kanayunan. Tugon naman ni Cadencio sa kanyang apo. Salot? Anong klaseng salot naman kaya iyon, Lolo? Hindi ko pa masasabi sa ngayon, apo. Pero maaaring nakakakilabot ang darating na sakuna. Sa mga panahong iyon ay blanko ang mga tao sa kung ano ang ibig ipahiwatig ng biglang pagbabago ng kulay ng buwan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasaksihan nila ang ganoong kaganapan. Papasok na sana ang mga tao sa kanilang mga kabahayan nang sumigaw ang isang lalaki sa nakita nitong kakaibang kumpulan ng mga naglalakihang ibon na lumilipad sa himpapawid. Bahagya pa noong nagdilim ang paligid nang halos matakpan nila ang namumulang liwanag ng buwan. Mga kanayon, tignan niyo ang nasa himpapawid! Pagsigaw na turan ng lalaki. Sa pagtingalang muli ng mga tao ay kitang-kita ng lahat ang papalapit na kawan ng mga parang dambuhalang ibon o bayakan. Sa pagkakataong iyon ay nagkatarantahan na ang mga tao. Nagmamadali na ang mga itong nagsipasok sa loob ng kanilang mga bahay. Anselmo, ano pang ginagawa mo dyan? Madali ka, iho. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Huwag mo nang pagmasdan pa ang mga paparating. Hindi yan mga ordinaryong ibon o bayakan. Madali ka. Wikang may pag-aalala ni Cadencio sa apong si Anselmo. Mabilis namang napatakbo si Anselmo sa loob ng kanilang bahay. At habang isinasara nito ang pintuan ng bahay, Lolo Dencio, kung hindi mga ibon o bayakan ang nagliliparang iyon sa himpapawid, ay ano? Sila ay mga aswang, mga kampon ng demonyo. Mukhang magaganap na ang matagal na inihula ng matandang ermitanyong kaibigan ng aking ama, Anselmo. Hula? Ermitanyo? Teka muna, Lolo Dencio. Hindi ko ho kayo masundan. Binata pa ako noon, iho. Siguro ay kasing edad kita noon nang marinig ko ang pag-uusap nila Itay at ang kaibigan niyang ermitanyo. Ayon sa matandang iyon, ay sa oras na magkulay dugo ang pagbilog ng buwan, ay darating sa lupa ang sugo ng hari ng kadiliman. Dadanak daw ang dugo sa kalupaan at mapupuno ng pagtangis ang bawat gabi sa tahimik na kapaligiran. Ang ibig niyo bang sabihin, Lolo Dencio, ay sasakupin tayo ng mga aswang? Nanatili na lamang tahimik si Cadencio sa katanungang iyon ng kanyang apo. Maayos namang lumipas ang magdamag. Normal muling nagsimula ang mga pang-araw-araw na gawain ng mga tao sa Baryo San Nicolas. Pagsapit ng hapon at tapos na ang mga taga-nayon sa kanilang mga trabaho, ay makikita naman ang mga kalalakihan
na nag-uumpukan sa ilalim ng punong kaimito sa harap ng maliit na tindahan ni Katasyo. Ito ang paborito nilang tambayan, lalo pat may bote ng lambanog na pinapaikot habang masayang nagkwekwentuhan. Katabi ng maliit na tindahan ni Katasyo ay ang barberya ni Mang Juan, kung saan ay tambayan naman ng matatandang laos na sa inuman. Nang hapong iyon ay kasalukuyang nagpapagupit si Cadensyo nang humahangos na dumating at naupo sa barberya ang binatang si Atong. "Oh, Atong, saan ka ba galing at mukhang pagod na pagod ka?" pagtatanong ni Cadensyo. "Kayo ho talaga ang sadya ko, Cadensyo," tugon naman ng binata. "At bakit?" "Mukhang may dala na namang balita itong si Atong, Cadensyo," uwi ka naman ni Mang Juan habang ginugupitan ng buhok si Cadensyo. "Tama ho kayo, Mang Juan. Pero hindi lamang basta balita ang dala ko ngayon." "Ano bang klase ang dala mong balita, ha?" muling tanong ni Cadensyo sa binata. "Galing ho kasi si Aling Sebia sa kabilang baryo at naikwento niya kay nanay ang nalaman niyang bali-balita na may gumagalang aswang sa karatig na nayon tuwing sumasapit ang gabi." "Aswang ba ika mo? Ha, Atong?" Sabay at gulat na wika ng dalawang matanda. Narinig naman ng mga nag-iinumang kalalakihan ang usapan ng tatlo sa barberya. Dahil sa magkatabi lamang ang barberya at tindahan. "Naku, Atong, huwag kang nagpapaniwala sa mga kwento ni Kasebia. Baka hindi aswang na nangangain ng tao ang sinasabi ng matandang yun. Baka nang aaswang lang ng asawa ng may asawa ang sinasabi ni Aling Sebia." Tumatawang wika ng isang lalaki sa inuman. At maging ang mga kasama nito ay nagtawanan na rin. Kilala kasi si Aling Sebia sa nayon bilang dakilang tsismosa. At dahil sa matanda na ang ali, ay may pagkabingi na rin iyon kung kaya't kadalasang sablay ang naipapakalat nitong balita. "Oo nga naman, Atong. Baka iba naman ang ipinagkakalat na balita niyang si Sebia." Natatawa ring turan ng matandang barbero. "Maaaring totoo ho ang kwento ni Aling Sebia dahil malapit lamang sa bahay ng kanyang kapatid ang bahay ng mga biktima kung saan nakaburol daw ang mga yun. At ang nakakakilabot pa sa ibinalita ni Aling Sebia ay wakwak ang tiyan ng mag-asawa nang matagpuan ang kanilang mga bangkay at nawawala din daw ang puso at atay ng mga iyon." Biglang nahinto sa tawanan ang mga kalalakihang nag-iinuman. Nagkatinginan ang mga ito. Maging ang dalawang matanda ay tila nabigla sa sinabing iyon ni Atong. "Mukhang nagsisimula na ang paghahasik ng lagim ng mga kampon ng kadiliman. Eto na yata ang hula." Pabulong naturan sa sarili ni Cadensyo. "Ano ka mo, Densyo?" tanong naman ni Mang Juan. Sabi ko ay bilisan mo na dyan sa paggugupit nang makauwi na tayo at baka pati tayo ay mawalan ng puso at atay pag inabot pa tayo ng dilim. Mabuti kayo ni Tasyo at dito lamang kayo natutulog sa inyong pwesto." "Ay sus Mariosep naman, Densyo. Huwag kang magbiro ng ganyan at ako'y kinikilabutan." "Kaya nga bilisan mo na dyan. At ikaw naman, Atong, ay umuwi na rin. Huwag ka nang magpapaabot ng dilim sa daan. At malusog ka pa naman. Yan ang gustong-gusto ng mga aswang." "Hala, si Kapitan naman eh. Sige na ho pala at mauna na ako sa inyo. Maiwan ko na ho kayo." Mabilis nang tumakbong pauwi si Atong. Nang matapos magupitan ni Mang Juan si Cadensyo,
ay nagbayad na ito at nagpasalamat. Sabay nagpaalam na rin sa kababatang barbero. At bago ito tuluyang umuwi, ay sinabihan nito ang mga kalalakihang nag-iinuman. "Oh, kayo, magtatakip silim na. Bilisan nyo nang ubusin ang iniinom nyo at magsiuwi na rin kayo para mabantayan nyo ang inyong mga pamilya. Ikaw din, Tasyo. Pagkatapos maubos ng iniinom ng mga ito, ay huwag mo na silang pagbilhan, ha? Magsara ka na rin. Oh, paano? Diyan na kayo. Huwag niyong kakalimutan ang bilin ko." "Oho, Kapitan. Paubos na rin naman ho itong iniinom namin. Marami hong salamat sa paalala." Tumango na lamang si Cadensyo at naglakad ng pauwi. Nang makaalis na ang matanda, totoo kaya ang ikinakalat na balita ni Aling Sebia, mga pare? Pagtatanong ng isa sa mga nag-iinuman. Mahirap naman kasing paniwalaan niyang si Aling Sebia. Ilang beses na kayang nabarangay ang matandang iyon dahil sa mali-maling ikinakalat na tsismis dito sa baryo. Tugon naman ng isa. Tinanong ng mga ito si Katasyo kung naniniwala ba ito sa balitang gumagalang aswang. "Maaaring totoo, maaaring hindi. Pero mas mabuti kung sundin na lang natin ang bilin ni Cadensyo. Kaya magbayad na kayo at nang makapagsara na ako ng tindahan." Tugon naman ni Mang Tasyo. Nang walang ano-ano'y nakarinig ang mga ito ng isang malakas na alulong ng isang aso. Tila napakalaking aso niyon. Nagmula ang nakakakilabot na alulong sa kakahuyang hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonang tindahan. Agad nang binayaran ng mga kalalakihan si Katasyo at mabilis nang nagkanya-kanya ng uwian. "Kita mo ang mga damuhong iyon at iniwan na akong mag-isa na lamang dito. Hindi man lang ako tinulungang magsara ng tindahan." Bulong ni Mang Tasyo na nagmamadali na ring ibaba ang takip ng kanyang tindahan. Samantala sa kakahuyan, kung saan nagmula ang malakas na alulong, ay makikitang nagmamadaling naglalakad si Anton. Isang taganayon na pag-uuling ang hanap buhay. Tinapos pa kasi nito ang kanyang trabaho, kung kaya't ginabi na sa pag-uwi. Nakakakilabot naman ang alulong na iyon. Parang hindi naman na ata gawa ng isang ordinaryong aso Bulong nito sa sarili habang mas binilisan pa ang ginagawang paglalakad. Madilim na noon ang paligid at tanging ilaw na lamang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa tinatahak niyang daan sa loob ng kakahuyan. Dahil sa hindi mapigil na takot, ay tumakbo na ang lalaki upang agad siyang makalabas ng kakahuyan. Ngunit nakakailang metro pa lamang siya nang natatakbo ay biglang humarang sa kanyang daraanan ang dalawang hindi niya kakilalang kalalakihan. Sino kayo? Bakit kayo humarang sa daan?" Tanong niya sa dalawang lalaki na noon ay nakangisi at nakatitig sa kanya. "Narito kami upang sakupin ang inyong nayon. Kayo ang aming magiging alipin at pagkain. At ikaw, lalaki, ang buena mano namin ngayong gabi." Sa narinig niyang sinabi ng isang lalaki, ay mabilis niyang hinugot ang kanyang itak mula sa kalubang nakatali sa kanyang baywang at iniamba iyon sa dalawang lalaking kaharap. "Alay, kayong dalawa, kung kayo ay lango sa alak, ay wag ako ang pagdiskitahan yung paglaruan. Ako'y pagod at gusto ko nang magpahinga, kaya umalis kayo dyan sa daan bago ko kayo pagtatatagain diyan." Inis na tinuran ni Anton. Pinagtawanan lang siya ng dalawang lalaki
sa kanyang tinuran. At dahil lalong nainis si Anton, ay sinugod nito ang dalawang lalaki habang nakaamba ang kanyang itak. Habang papalusob si Anton, ay mabilis naman ang pagpapalit anyo ng dalawang lalaking humarang sa kanya. Mula sa pagiging tao ay naging mga asong lobo ang dalawa. Sindak na napahinto sa pagsugod si Anton. Mga aswang kayo! Wika ni Anton. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Namalayan na lang ni Anton na sakal-sakal na siya ng isang aswang, habang ang isa pang aswang ay hawak ang kanyang mga kamay. Oo, lalaki. Mga aswang kami. At simula ngayong gabi ay mararanasan nyo na ang mga nakakakilabot na gabi na hindi nyo pa naranasan sa inyong buhay. Hanggang sa naramdaman na lang ni Anton ang isang malakas na hampas mula sa matatalim na kuko ng taong lobo. Ang tumama sa kanyang sikmura na naging sanhi ng pagbulwak ng malapot niyang dugo. Kasunod nun ay ang pagbaon ng kamay ng aswang sa loob ng kanyang tiyan. At bago pa siya malagutan ng hininga, ay naramdaman pa niya ang pagkalikot ng mga kamay ng aswang sa kanyang mga lamang loob. Makalipas lamang ang ilang segundo, ay pinagpipiestahan na ng dalawang halimaw ang lamang loob ng kaawa-awang si Anton. Samantala sa bahay nila Cadensyo, ay kasalukuyan namang nagkwekwentuhan sa balkon ang mag-abuelo. Katatapos lamang nila noong maghapunan. Nakaugalian na kasi ng dalawa ang magpahangin sa balkonahe ng kanilang bahay tuwing matapos kumain ng tanghalian o hapunan. Nabalitaan mo ba ang nangyaring pagpatay daw sa mag-asawa sa karatig na nayon, ha Anselmo? Oho, Lolo Densyo. Yan nga ang usapan namin ng mga kasamahan ko sa bukid. Aswang daw ho ang may gawa ng pagpatay. Yan din ang sabi ni Atong na naikwento daw ni Sebia sa kanyang ina. Sa palagay niyo, Lolo, may posibilidad bang sumalakay dito sa ating nayon ang mga aswang? Malaki, Apo. At nasisiguro kung hindi lamang dito sa ating nayon, kung hindi sa lahat ng kanayunan, ay sasalantain ng mga nilalang ng dilim. Tulad ng nasabi kong inihula ng matandang ermitanyo. Ang inaalala ko lamang ay kung sino ang makakatulong sa atin pag sumapit na ang araw na aking kinakatakutan. Di ba't may agimat po kayo? Hindi pa ba sapat ang hawak niyong kapangyarihan, Lolo? Hindi naman kapangyarihan sa pakikipagdigma sa aswang ang tangan ko, iho. Ang namana kong kakayahan sa aking ama ay para lamang sa panggagamot. May pagkakaiba ho pala ang bawat kapangyarihan, Lolo. Malaki ang pagkakaiba ng bawat kapangyarihan, iho. Kung ang tangan mong kakayahan ay sa panggagamot, hanggang doon lamang ang kaya mong gawin. Ganon din sa bawat kapangyarihan ng mutya. May kanya-kanya rin silang kakayahan. Bawat kapangyarihan ay may limitasyon, Apo. At kung matanda na ang nagtatangan ng isang kapangyarihan, ay hindi na rin nito makakayang tapatan ang magiging katunggali. Kailangang malakas ang pangangatawan ng bawat nagtataglay ng kapangyarihan. Ganun ho pala iyon, Lolo. Buong akala ko ay kahit matanda na ang isang tao, basta may agimat ay malakas pa rin ito. Dumidepende rin pala sa lakas ng katawan ang mga mutya, Lolo. Hindi lamang sa lakas ng pangangatawan, Apo, maging sa lakas ng pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Nagbabase ang lakas ng isang kapangyarihan. Kaya sa oras na pinanghinaan ka
ng pananampalataya o ginamit sa masama ang isang kapangyarihan, ito ay mawawalan ng bisa. Mula ba pagkabata niyo, Lolo, wala bang naging antingero dito sa ating ngayon? Wala ba kayong kakilalang taong nagtatangan ng kapangyarihan? Sa lahi natin, wala bang antingero? Meron, Apo, pero hindi sa ating angkan. Ayon sa mga naging usap-usapan dito sa baryo, ay may isang tao raw ang nagkaroon ng kapangyarihan. Nasaan na ang espadang iyon, Lolo Dencio? Wala bang pinagpasahan ang taong iyon? Ayon sa mga kwento, ang taong nagtatangan ng espada ni Arkanghel ay walang asawa't anak. Bigla din daw ang pagkawala ng taong iyon dito sa baryo. At kasama niyang nawala ang mahiwagang espada. Mukhang malalim na ang gabi, iho. Pumasok na tayo sa loob at makatulog na. Marami pa tayong gagawin bukas ng umaga. Si Lolo, ang aga pa Nagsawa lang yata kayo sa marami kong katanungan. Mabuti at alam mo. Kinabukasan habang nag-aalmusal ang mag-abuelo, ay isang pagtawag mula sa labas ng bahay ang kanilang narinig. Boses ito ng isang ginang. May tumatawag yata. Maaari bang silipin mo sa bintana kung dito ba tumatawag iyon? Wika ni Cadencio kay Anselmo. Agad namang tumayo at tinungo ni Anselmo ang bintana. Sa pagsilip nito ay nakita niya si Aling Rosa. Kayo ho pala, Aling Rosa. Ano ho bang atin? Nandyan ba si Kapitan? Maaari ko ba siyang makausap, Anselmo? Oho, narito ho si Lolo. Umakyat ho kayo sa bahay at tatawagin ko si Lolo. Umakyat naman ang ginang. Naupo iyon sa upuang kawayan sa balkonahe. Maya-maya ay dumating na si Cadencio. Ikaw pala, Rosa. Ano bang atin, iha? Cadencio, si Anton ho. Hindi pa ho kasi umuwi ng bahay mula kahapon nang nag-uling siya sa kakahuyan. Nag-aalala na ho ako. Baka napaano na ho ang asawa ko sa kakahuyan. Balita pa naman ho na may mga aswang daw na gumagala sa karatig na nayon. Maari niyo ho ba akong matulungang hanapin si Anton? Ganoon ba? Ay siya, umuwi ka na muna sa inyo at magpapasama ako sa ilang kalalakihan upang puntahan si Anton sa kakahuyan. Pupuntahan na lamang kita sa inyo at ipapaalam kung ano ang balita sa gagawin naming paghahanap. Marami pong salamat, Kapitan. Sana naman ay walang nangyaring masama kay Anton ko. Magdasal ka at manalig sa Diyos, iha. Siya, sige na. At ako'y gagayak na rin upang pulungin ang ilang kalalakihang makakasama ko sa paghahanap kay Anton. Matapos makaalis si Rosa, ay nagpaalam na si Cadencio sa apo upang hanapin si Anton sa kakahuyan. Tumawag ng ilang kalalakihan sa nayon si Cadencio upang makasama sa paghahanap kay Anton. Ilang oras na ang nakakalipas mula nang simulan nila ang paghahanap. Sa nawawalang lalaki ay hindi pa rin nila ito makita. Panay ang pagtawag nila sa pangalan ni Anton, ngunit wala naman silang makuhang pagtugon. Nakita na rin nila ang mga butas kung saan niluluto ni Anton ang mga kahoy upang gawing uling. Pero wala naman doon ang lalaki. Pag-apak ng alas 11:30 at hindi pa rin natin natagpuan si Anton, ay mabuti pang tayo ay umuwi na. At baka mamaya hanap tayo ng hanap, nakauwi na pala ang hinahanap nating tao. Wika ni Cadencio sa mga kasama. Hanggang sa isang kasamahan nila ang sumigaw sa hindi kalayuan. Ayon sa lalaki ay nakita na raw nito si Anton. Mabilis namang naglapitan sa lalaking iyon sina Cadencio. Nanlaki ang mga mata
ng mga ito nang makita nila ang nakakapangdiring itsura ng bangkay ni Anton. Halos masuka pa sila noon sa amoy na nanggagaling sa nagsisimula ng maagnas na katawan ng lalaki. Kadensyo, ano ho kaya ang pumatay kay Anton? Bakit ganito ang nangyari sa kanya? Sa kapalagay ko ay kagabi pa siya pinaslang dahil nagsisimula ng maagnas ang kanyang katawan. Wika ng isa nilang kasamahan. Aswang, mga aswang kasama ang pumatay kay Anton. Kung isang hayop gubat lang ang makakaenkwentro ni Anton, ay kaya niya iyong labanan. Nakita niyo ba ang malalim na marka ng kuko sa kanyang leeg? Diyan niyo makikitang aswang ang pumatay sa kanya. Kung ganun Kadensyo, ay nakapasok na ang mga aswang sa ating nayon. Hindi na tayo ligtas pagsapit ng gabi. Hindi lamang sa gabi tayo hindi ligtas mga kasama. Kahit sa umaga ay maaari tayo maging biktima ng mga nilalang. Sige, gumawa na tayo ng pwedeng pangbuhat sa kanyang bangkay at dalhin natin siya sa kanilang bahay upang maipaalam na rin natin sa kanyang asawa na wala na si Anton. Nagawa naman nila ng paraan upang mabuhat at maiuwi ang malambot ng katawan ni Anton. Pagdating nila sa bahay ng biktima, ay ibinalita na ni Kadensyo sa asawa ni Anton ang sinapit ng kabiyak. Napuno ng pagtangis ang paligid. Maging ang dalawang anak na naiwan ng biktima ay napakalalakas ng mga pinapakawalang pag-iyak. Tahimik lamang ang mga taong nakapalibot na nakikiosyoso sa pamilya. Tanging mahihinang bulungan lamang ang ginagawa ng mga ito. Sinamantala na ni Kadensyo ang pagkakataong iyon. Nakausapin ang kanyang mga kanayon. Mga kanayon, yamang lang din na halos lahat ay narito na ata. Ay sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito. Nais ko kayong bigyan ng babala, hindi upang takutin, kung hindi ay paalalahanan. Simula ngayong araw ay kailangan na nating maging maingat sa ating mga pinupuntahang lugar. Huwag maging kampante sa paligid. Laging magdala ng maaaring gawing sandata tulad ng asin, mga sanga ng kalamansi o suha, itak o bagakay. Iwasan ng lumabas ng gabi kung hindi naman importante ang inyong gagawin. Bakit ho Kadensyo? Ano ho ba ang nangyari kay Anton? At bakit nyo kami pinag-iingat? Tanong ng isang nakikiosyoso. Ang sanhi ng kamatayan ni Anton ay kagagawan ng mga aswang. Ito marahil ang babala ng pagpula ng buwan noong mga nakaraang araw. Ito na maari ang sakuna na ibinigay na babala ng pulang buwan. Doon ay napuno ng tila malalaking bubuyog ang paligid dahil sa mga ingay ng bulungan ng mga tao. Binalot na ng takot ang mga mamamayan sa ipinahayag na iyon ni Kadensyo. Kinausap na rin ni Kadensyo si Rosa na kailangan ng mailibing na rin sa lalong madaling panahon ang kanyang asawa. Hindi na kasi ito pwedeng patagalin pa dahil sa nabubulok ng katawan ni Anton at labis na rin ang mabahong amoy na nagmumula doon. Wala namang naging problema kay Rosa ang pakiusap na iyon ni Kadensyo. Pumayag ang nabalong ginang sa mungkahi ng matanda. Nang araw ding iyon ay nailibing si Anton. Sa pagbibigay babala ni Kadensyo sa mga tao, ay marami pa rin ang sadyang matitigas ang ulo. May mga tao pa rin lumalabas ng gabi. Mag-isang naglalakad sa mga alanganing lugar at mga kalalakihang isinusugal ang sariling kaligtasan, makarating lamang sa mga lugar na libreng makakainom ng alak. Mga ugaling maaaring likas na sa ibang tao mula noon at magpasa hanggang ngayon ay umiiral pa rin. Dahil sa ganitong pag-uugali ng ibang taga-baryo, San Nicolas, ay naging mas madali naman para sa mga kampon ng kadiliman
ang makapangbiktima ng kanilang makakain. Ngayon ay napabilang na ang San Nicolas sa mga baryong sinakop na ng mga mapaminsalang aswang. Ginagamit ng mga ito ang kanilang pagbabalat kayo upang maging madali silang pagkatiwalaan ng mga normal na tao. Sa paglipas pa ng buwan ay kapansin-pansin na sa baryo ang ilang pamilyang dumayo upang manirahan sa San Nicolas. Mga pamilyang nakatago sa kaanyuhan ng normal na tao, ngunit pagsapit ng dilim ay mga mababangis at malulupit na nilalang ng kadiliman. Isang araw sa bahay ng mag-abuelong Dencio at Anselmo. Grabe na ang pamiminsala ng mga aswang sa ating nayon, Lolo Dencio. Magbubuo ako ng grupo na magro-ronda at akin itong pamumunuan. Sa ganong paraan ay mababawasan ang pambibiktima ng mga aswang dito sa ating baryo. Wika ni Anselmo na sa panahong iyon ay may galit ng namumuo sa dibdib. Delikado ang iniisip mo, Apo. Hindi nyo kakayanin ang lakas ng mga aswang. Isa-isa lamang kayong papatayin ng mga aswang, Anselmo. Lolo, lalo lang tayong pagpiyepestahan ng mga aswang kung hindi natin ipapakita sa kanila na kaya nating lumaban. Hindi bali nang mamatay ng lumalaban kaysa naman patayin na lang nila na parang isang hayop lamang. Pero Apo, ikaw na lamang ang natitirang alaala ng yumao mong ina. Ayaw kong pati ikaw ay mawala pa sa akin. Lolo Dencio, makinig po kayo. Sa estado ng kalagayan ng baryo natin ngayon, ay hindi nyo na rin masasabi kung gaano pa katagal tayong mabubuhay. Maaaring bukas o sa makalawa ay tayo na rin ang puntiryahing biktimahin ng mga aswang. Hayaan niyong makipagsapalaran ako. Baka sakaling maawa sa atin ang Diyos at maging matagumpay ang aking plano. Kung sadyang buo na ang iyong desisyon, Apo, ay ibibigay ko ang aking basbas. Naway patnubayan ka 10 ng iyong mga kasamahan sa gagawin yung pagroronda tuwing gabi. Pagsapit ng gabi ay naging mahigpit ang ginawang pagroronda ng grupong kalalakihan sa pamumuno ni Anselmo. Bitbit ang matatalim na itak at nagtutulisang bagakay. Ay buong tapang nilang iniikot ang kabuuan ng baryo San Nicolas. Sa pamamagitan ng mga nagliliwanag na sulo ay nagagawa nilang makita ang mga bagay na gumagawa ng kaluskos sa masusukal na damuhan. Lingid naman sa grupo ng mga kalalakihang nagro-ronda ay may mga nilalang na tahimik lamang nagmamasid sa kanilang mga kilos. Nagkukubli ang mga ito sa madilim at mayayabong na dahon ng mga puno. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang maisagawa ang pangbibiktima. Mga kasama, huwag tayong maghihiwa-hiwalay. Panatilihin nating matibay ang ating grupo. Huwag nating papayagang maging pagkain ng aswang, isa man sa atin. Maliwanag ba mga kasama? Bruskong wika ni Anselmo. Maliwanag, Anselmo. Sabay-sabay namang tugon ng kanyang mga miyembro. Habang naglalakad ang grupo, ay nakaramdam ng pagkaihi ang isa sa kanila. Bigla itong huminto sa tapat ng isang puno at nagbawas. Dahil sa hindi ito nagsabi sa grupo, ay walang nakapansin sa kanya, kung kaya't patuloy lamang ang paglalakad ng grupo. Matapos itong makapagbawas ng tubig na hindi na kailangan ng katawan, ay bahagya pa itong kinilig at nakapikit na napatingala. Isasara na lamang nito ang siper ng kanyang pantalon nang maramdaman nito ang malapot at mabahong likido na pumatak sa kanyang mukha. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata at sa itaas ng puno ay nakita nito ang 2 nilalang na nakangisi sa kanya. Tangka pa sana itong sisigaw, ngunit mabilis na siyang hinila ng mga nilalang at sinakmal sa leeg.
Nang magpahinga ang ronda, ay naisipan ni Anselmo na bilangin ang mga miyembro. Doon niya na lamang nagkukulang na sila ng isa. Di ba't sabi ko ay walang hihiwalay sa grupo? Bakit siya humiwalay? Baka napagod at umuwi na lamang ang isang iyon, Anselmo. Uwi ka naman ni Atong. Sige mga kasama, bumalik tayo sa lugar na ating nadaanan. Baka sakaling maabutan pa natin ang isang iyon. Muling bumalik ang grupo. Sinusuri nilang mabuti ang paligid. Naghahanap ng maaaring maging palatandaan kung nabiktima nga ba iyon ng aswang. Nang makatapat sila sa puno ay nakita nilang basa ng tubig ang balat nito. Mga kasama, maaaring huminto dito ang isang yun at nagbawas. Subukan niyong hanapin sa makakapal na damo sa paligid, wika ni Anselmo. Habang abala ang mga kalalakihan sa paghahanap, ay nakarinig sila ng malakas na kalabog. Ano yun? Wika ni Atong. Doon sa puno galing ang kalabog. Wika naman ng isa sa grupo. Mabilis nilang nilapitan ang ilalim ng punong kahoy. At gulat ang lahat dahil nakita nila ang isa nilang kasamahan na wala ng buhay. May malalim na takpias ang leeg nito at wakwak na ang tiyan. Agad na tumingala si Anselmo sa puno at doon ay nakita pa niya ang dalawang nilalang na halos naliligo sa dugo at nakangisi sa kanya na parang nakakaloko. Sa gigil ni Anselmo ay agad niyang kinuha ang sibat ng isa nilang kasamahan at buong lakas niya itong inihagis sa mga aswang na nasa itaas ng puno. Mabilis namang nagtalunan pababa ang mga aswang at nagtatawanan pa ang mga iyon habang napakatuling tumatakbo palayo sa kanila. Mga kasama, habulin natin ang mga salot na nilalang ng dilim. Hagisan nyo ng hagisan ng sibat ang mga kampon ng kadiliman. Sigaw ni Anselmo habang mabilis na nilang hinahabol ang mga aswang. Sinisibat nila ang mga iyon, ngunit parang naglalaro lamang ang mga aswang habang patalon-talong iniiwasan ng mga nilalang ang mga nagtutulisang bagakay. Dahil sa bilis na taglay ng mga aswang, ay hindi nila inabutan ang mga nilalang at naglaho na lamang ang mga salot na aswang sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Malungkot silang bumalik sa kanilang grupo. Sa kanilang pag-uwi ay isang malungkot na balita ang pasalubong nila sa pamilya ng kasamahang nasawi. Sinisi ng pamilya si Anselmo sa pagkamatay ng kanilang anak. Yan na nga bang sinasabi ko? Kasalanan mo ito, Anselmo. Kung hindi ka sana nagtayo ng ronda, ay hindi sasapitin ito ng aking anak. Ngunit kais ko, voluntaryo lamang po ang pagsali sa grupo at hindi po namin punersa ang inyong anak. Isa pa ay para rin naman sa kapakanan natin dito sa baryo ang layunin ng ronda. Ayaw ko nang marinig ang paliwanag mo, Anselmo. Umalis na kayong lahat sa harapan ko. Baka hindi ako makapagtimpi, ay makagawa lamang ako ng hindi maganda sa inyong lahat. Hindi na nakipagtalo si Anselmo. Naunawaan ni Anselmo ang damdamin ng isang magulang. Hindi madaling tanggapin ang mawalan ng isang anak kahit pa alam nilang kasalanan iyon ng kanilang anak kung kaya't nasawi ito. Huwag mo na lamang pansinin yun, Anselmo. Hindi naman natin kagustuhan ang nangyari. Isa pa, ay kasalanan naman niya kung bakit siya nabiktima. Kung hindi siya humiwalay o nagsabi man lang sana sa grupo, ay hindi niya sasapitin iyon. Wika ni Atong. Bago maghiwa-hiwalay ang grupo, ay tinanong ni Anselmo ang mga kasamahan. Ano mga kasama? Sasama pa ba kayo bukas ng gabi sa pagroronda? Naging hati ang desisyon ng mga kasapi. Ang iba ay nagpasya na lamang na hindi nasasama. Ang iba naman ay tuloy pa rin ang pakikibaka. Sa mga hindi nasasama sa pagroronda, ay inirerespeto ko ang inyong desisyon.
Alam kong suntok sa buwan ang ginagawa nating pagtugis sa mga aswang. At alam ko ring iniisip niyo ang inyong mga pamilya. Sa mga sasama pa rin sa ronda, ay nagpapasalamat ako sa inyo. Sige na mga kasama, magsiuwi na tayo at makapagpahinga. Malapit nang sumikat ang araw at nasisiguro kong wala ng pag-atake ng aswang ngayon. Habang naglalakad si Anselmo pauwi, ay napansin nito ang isang matandang nakaupo sa ilalim ng isang puno. Puti ang mahaba nitong buhok at balbas. Meron din itong mahabang tungkod. Hindi niya iyon gaanong mamukaan. Gawa ng bahagyang nakatungo ang matanda at natatakpan pa ng mahabang buhok nito ang kanyang mukha. Gusto pa sana niya iyong lapitan. Ngunit nakakaramdam na ng pagod at pagkaantok si Anselmo. Kung kaya't binaliwala na lamang niya ang matanda at pumasok na siya sa loob ng kanilang bakuran. Bago pa siya tuluyang umakyat ng hagdan, ay muli niyang nilingon ang matanda. Ngunit wala na iyon sa punong kinaroroonan. Kibit-balikat na lamang umakyat ng bahay ang binata. Sinilip niya sa silid ang kanyang lolo Dencio at nakita niya iyong sarap na sarap sa pagkakatulog. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Nakita niya sa ibabaw ng lamesa ang nakatakip na pagkaing itinira sa kanya ng abuelo. Pagbukas ni Anselmo sa platong nakatakip ay pritong bangus ang ulam. Isa sa kanyang paborito. Nakaramdam siya ng biglang pagkalam ng tiyan, kung kaya't dali-dali na siyang nagsandok ng kanin sa kalderong nakapatong pa sa kalang di kahoy. Matapos kumain ni Anselmo, ay nagtungo na siya sa kanyang silid at marahang humiga sa kanyang papag. Nag-iisip ang binata hanggang sa hindi na niya namalayang nakatulog na siya. Kinabukasan paggising ni Anselmo, ay nagtungo ito sa kusina. Dumiretso sa batalan ang binata at isinalok ang baso sa tapayan. Sabay nagmumug ito. "Oh, gising ka na pala, Anselmo. Maaari bang maupo ka muna dito at kakausapin lamang kita bago ka mag-almusal?" Sumunod naman ang binata sa kanyang abuelo. "Tungkol saan po ang sasabihin niyo, Lolo Dencio?" "Nabalitaan ko na ang nangyari kagabi at alam ko na rin ang pagkamatay ng anak ni Isko. Ikaw ang sinisisi ng tao. Kasalanan mo raw kung bakit nasawi ang kanyang anak." "Pero Lolo, hindi ko naman kagustuhang mamatay ang kanyang anak. Alam po ng aking mga kasama kung ano ang tunay na nangyari kagabi." "Yan ang sinasabi ko sa iyo, Apo. Hindi nyo kaya ang lakas at bilis ng mga aswang. Mapapahamak lamang kayo. Mabuti na lamang at napaliwanagan ko si Isko. Hindi na raw ito magdidemanda at alam din naman niyang may pagkukulang sa parte ng kanyang anak." "Marami pong salamat, Lolo Dencio. Mabuti na lamang at napakiusapan niyo si Ka Isko. Kaya habang maaga, iho, ay hintuan niyo na ang pagroronda. Mapapahamak lamang kayo." "Pasensya na ho kayo, Lolo. Pero hindi ko po kayang tiising makita ang mga kabaryo nating nabibiktima ng aswang." "Anong hindi mo kaya? Ayan nga't parang baliwala lamang sa iyo ang pagkamatay ng inyong kasamahan kagabi. Basta't itigil nyo na yung pagroronda. Hindi nyo matatalo ang mga aswang. Ang kailangan lang ay maging maingat ang mga tao upang makaiwas sa pambibiktima ng mga salot na nilalang." "At ano, Lolo? Hahayaan na lang nating pag-alagala ang kampo ng demonyo? At unti-unti na lamang nila tayong uubusin dito sa baryo San Nicolas?" "Pasensya na po, Lolo. Pero hindi ko kayang magbulag-bulagan sa mga pambibiktima ng aswang. Hindi ko kayang marinig at makita ang bawat buntis na ninanakawan nila ng sanggol sa sinapupunan at ang mga batang walang kalaban-laban na kanilang kinikitilan ng buhay.
Hindi na nakaimik si Cadencio sa tinurang iyon ng apo. Nakita niya kay Anselmo ang isang ugaling meron ang ina ng binata. Matapang at may determinasyon. Isang malalim na paghinga ang tangi niyang nagawa sa harap ni Anselmo. Sige na iho, mag-almusal ka na. Nariyan sa kawali ang sinangag at pritong tuyo. Ako'y mananaog lamang at tatapusin ko pa ang gawain ko sa baba. Matapos mag-almusal ni Anselmo, ay nagtungo ang binata sa kanyang lolo Decio. Niyakap nito ang kanyang abuelo. Lolo, pasensya na po kayo kung nasagot ko kayo kanina. Dala lamang po iyon ng galit ko sa mga mapaminsalang aswang na umaalipin sa atin. Sana ay maunawaan niyo ang aking hangarin. Hindi naman ako nagdamdam sa iyo, apo. Nauunawaan ko naman ang iyong layunin. Hindi mo lang kasi maaalis sa akin ang mag-alala tuwing gabing nakikipagsapalaran kayo. Pero kung ito talaga ang nakatadhanang ibinigay ng Diyos, ay nakahanda na ako sa anumang maaaring mangyari, apo. Basta't lagi kang mag-iingat. Pangako, lolo, at magiging maingat ako. May maalala nga po pala ako, lolo. Pag-uwi ko kaninang madaling araw, ay may nakita akong matandang nakaupo diyan sa harapan natin, doon sa punong mabolo. Napaisip si Cadencio. Ano ang itsura ng matandang iyon, Anselmo? Hindi ko nakita ang muka, lolo. Pero mahaba ang puti niyang buhok at balbas. At may mahabang tungkod na nakapatong sa kanyang mga hita. Napatingin si Cadencio kay Anselmo. Imposibleng ang ermitanyo ang nakita mong iyon. Matagal ng panahon na patay ang matanda sa bundok, apo. Hayaan niyo na lamang yun, lolo. Baka napadaan lang at diyan sa tapat nagpahinga. Hindi naman nagtagal ay humahangos na dumating si Atong. Magandang umaga po, Cadencio. Anselmo. Bakit ka humihingal? Saan ka magaling, ha, Atong? Oh, at namumutla ka pa. Anong nangyayari sa iyo? Bakit nga ba, Atong? Napag-utusan lamang po ako, Cadencio. Pinapatawag kasi kayo dahil may magpapagamot sa inyo, si Aling Monang. Sabi po ng kanyang asawa parang sinasapian yata o kinukulam si Aling Monang. Ay sus Mariosep, may mga aswang na nga, sasabayan pa ng mga mangkukulam. Anselmo, kunin mo nga ang tampipi ko sa silong ng aking papag at puntahan natin si Monang. Opo, lolo. Sandali lamang po at kukunin ko. Nang makuha na ni Anselmo ang tampiping pinaglalagyan ni Cadencio ng kanyang kagamitan sa panggagamot, ay tinungo na nila ang bahay nila Aling Monang. Pagdating nila doon, Oh, anong nangyari kay Monang, Hainggaw? Parang kinulam yata si Monang Dencio. Paggising niya kanina, ay naramdaman niyang masakit ang kanyang kamay. Ayon at nagsisisigaw na akong tinatawag. Nang makita ko ang kanyang kamay, ay ayan nga't, sobrang laki naman na. Nilapitan ni Cadencio si Aling Monang. Hinawakan nito ang kamay ng matandang babae. Sinuri niya ang kamay ni Aling Monang. Maya-maya ay inilabas nito ang 3 butil ng palay, sabay ng hingi ng platitong may tubig. Matapos maiabot ni Kainggo ang platitong may tubig, ay inumpisahan na ni Cadencio ang pagsambit ng orasyon. Ibinubulong niya ito sa hawak na mga butil ng palay. Matapos ang dasal ay inilagay niya ang palay sa tubig na nasa platito at maingat iyong binasa. Napangiti si Cadencio. Hindi kinulam si Monang, Inggo. Namatanda lamang siya. May nasagi siyang lamang lupa dyan sa inyong likod bahay. Ganto ang gawin niyo.
mamayang 6:00 ng hapon ay magsaboy ka ng bigas paikot sa inyong bahay. Kung matatakutin ka, huwag ka nang lilingon sa likod mo, Hainggaw. Bakit Densyo? Makikita ko ba sila sa aking likod? Ha? Basta, huwag ka nang lilingon sa likod mo. At paglipas ng medya ora, ay mag-atang ka ng isang basong tubig na sasabayan mo ng paghingi ng tawad sa mga nasaktan ni Monang. At bukas ng umaga ay gawin mo bilang panghaplas sa namamagang kamay ni Monang ang tubig sa baso. Pagkasyahin mo yon hanggang 3 araw at gagaling na yan. Maliwanag ba? Oo, Densyo. Ay, akala ko ay may kumulam na kay Monang eh. Eto Densyo ang bayad. Ikaw naman, Ingo. Tumanda na tayong parehas ay parang hindi mo pa alam na hindi ako nagpapabayad sa panggagamot. Gusto mo bang kausapin ko yung engkanto at ilipat na lamang sa iyo ang maganang kamay ni Monang? Pagbibirong wika ni Densyo. Wag naman Densyo. Nahihiya lang kasi ako sa pang-aabala namin. Kay Atong mo na lamang ibigay iyang ibinabayad mo para naman mawala ang pagod niya at humahangos pa yung dumating kanina sa bahay ng utusan mo. O paano kami tutuloy na? Natandaan mo ang bilin ko? Oo, Densyo. Natandaan ko naman. Habang naglalakad pa uwi ang mag-abuelo, ay nakita na naman ni Anselmo ang matandang kanyang nakita ng madaling araw. Napalingon siya sa kanyang abuelo. Ngunit parang walang nakita si Densyo sa masasalubong nilang matanda. Nang makatapat na sa kanila ang matandang iyon, ay tumingin ito kay Anselmo at ngumiti. Nagtataka man ay gumanti naman ng ngiti ang binata. Nang makalampas na ang matanda at malayo-layo na ito sa kanila, Lolo, wala ba kayong napansing nakasalubong natin? Wala naman iho. Dadalawa lang nga tayo ngayon dito sa kalsada eh. Nakasalubong natin yung sinasabi kong matanda. Ayun siya. Hindi na nito na ituloy pa ang sasabihin. Dahil paglingon niya sa likod ay wala na ang matandang nakita. Wala naman siyang makitang maaaring likuan ng matandang iyon. Ipinagkipit balikat na lamang ng binata ang kaganapan. Muling sumapit ang gabi. Matapos makapaghapunan ay kinuha na ni Anselmo ang kanyang itak at itinali na iyon sa kanyang baywang. Matapos mailagay sa ulo ang kanyang sombrero, ay nagpaalam na ang binata sa kanyang abuelo. Apo, ingatan mo ang iyong sarili. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon. Uwi ka naman ni Densyo. Sa harap ng tindahan ni Tasyo ang ginawa niyang lugar ng tagpuan ng grupo. Hindi nagtagal ay nakumpleto na sila. Matapos sindihan ang mga sulu, ay nag-umpisa na silang mag-ikot sa baryo. Nasa 7 tao na lamang silang bumubuo ng ronda. Pagtapat ng mga ito sa isang bahay, ay nakakita sila ng isang asong naglalakad sa gitna ng kalsada. Alam na nilang hindi iyon pangkaraniwang aso dahil sa sobrang laki niyon. Nakita rin sila ng asong iyon kung kaya't napahinto iyon sa paglalakad. Nagkakatitigan ang magkabilang panig. Mga kasama, alam kong alam niyong aswang ang asong nasa harapan natin. Pagbilang ko ng 3 ay sabay-sabay nating habulin yon. Ang mga may hawak ng sibat, hanggat maaari ay siguruhin yung inyong tamaan ang aswang. 1, 2, 3.
Tatlo, ngayon na mga kasama. Inumpisahan na nga nilang lusubin ang nilalang. Maliban kay Atong na imbis pasugod ay nagtatatakbo itong umuwi ng bahay. Nang makita na ng aswang na tutugisin na siya, ay mabilis na rin itong umatras. Alam niyang dihado siya sa bilang ng mga kalalakihang nakahanda siyang patayin. Nagtungo ang nilalang sa loob ng kakahuyan. Tuloy pa rin ang paghabol ni Anselmo sa aswang papasok ng kakahuyang iyon. Paglingon ni Anselmo sa kanyang likuran, ay nakita niyang nakahinto na lamang sa bukana ang kanyang mga kasama. Anak ng tipaklong namang mga tao yun. Bahala na, basta't hindi ko nalulubayan ang isang ito. Kaya mo yan, Anselmo. Kaya mo yan. Bulong ni Anselmo sa sarili. Ano nga kaya ang mangyayari kay Anselmo sa paghabol nito sa aswang sa loob ng kakahuyang iyon? Makakaya niya bang paslangin ang nilalang na triple ang lakas sa kanya? Makakalabas pa ba ng buhay si Anselmo sa kakahuyan? Abangan mga mahal na kakilabot ang ikalawang yugto ng ating kwento. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento mga mahal na kakilabot, ay huwag kalimutang mag-iwan ng comment, like and subscribe. Napakalaking tulong po niyan sa akin. Sa mga hindi pa po pumipindot ng notification bell, ay pakipindot na po at piliin ang all para lagi kayong updated tuwing meron tayong bagong kwento. Marami pong salamat sa lahat ng kakilabot na nagtitiwala sa inyong lingkod. Ngayon po ay dumako tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa ating mga bayaning kababayan na mga OFW saan mang parte ng mundo. Shoutout din po kina Carmelita Pruna, Nery Cuyones, Miriam Laibelt, Maya Saad, Emily Masangkay, Tita Sareno, Joel de Guzman, Corazon Clemente, Maria Teresa Etrata, Emiliano Rapos, Marlon Candelario, William Villon, Patricia de los Reyes, Nelson Galan, Pedro Tampos, John Arlan Espartiro. Marami pong salamat muli mga mahal na kakilabot. Ingat po ang lahat. God bless po. Amen.